Nako, ito na. Hindi na daw pwedeng magtago si Alice Goo, dating mayor ng Pampanga, Banban Tarlac, sa kanyang karapatan. Ibig sabihin, pag siya'y humarap sa public hearing ng Committee on Women's, Children's, and Family Relations, Gender Equality, ni Senador Risa Hontiveros, hindi na siya yung magtago ng kanyang karapatan niya dahil siya ay tumakas, nahuli sa Indonesia, at ito po ay dapat ay humarap sa susunod na hearing. Ang gusto ni Hontiveros, humarap sa susunod na hearing matapos na siya makauwi dito sa Pilipinas sa pakipag-ugnay ng Philippine government sa Indonesian government para makauwi sa lalong madaling panahon. Alam ko darating na anytime o baka nandito na nga yan. Kasi nga po, minamadali para humarap sa mga investigasyon at mga kaso na pwedeng kanyang kaharapin. Pakinggan nyo ang pahayag ng chairman ng naturang komite, Senador Hontiveros. Question and answer po ito. Well established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong naming mga senador. Ayan o. Dali ang press conference po ito sa Senado. May mga interview, mahina lang audio ng mga nagtatanong. That's true, kaya inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. At yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Goo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Goo. Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga POGO na iyan. Lahat nito ay mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Goo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Goo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Nasabi ko ba nung Indonesian contacts kung paano nila na-trace? Tatanungin pa yan kung kailan, paano sinakatakas. Para dun din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Goo, ma-input namin yon at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. Kasi bukas na yung hearing, tingnan natin. I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. So, ayan ho. So, malaking tulong po. Ang missing in action pa, pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Goo pagkatapos maaresto sina Sheila Goo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Goo. So ayan po ang pahayag ng chairman ng komite, si Senador Risa Hontiveros, kanyang kinatutuwa at ngayon makakapokus na ang mga komite ng Senado, especially yung kanyang komite na nauna na nag-imbestiga at nag-issue ng warrant of arrest dito kay Alice Goo, dating mayor. Maraming itatanong sa kanya. Bakit siya tumakas
sino ang nagpataka sa kanya, sino ang tumulong sa kanya, at siyempre yung kanyang totoong kinalaman sa illegal na pogo sa Banban Tarlac. Yan po ay itatanong. Hindi pwede niya siya magtago sa kanyang karapatan dahil siya po ay tumakas eh. Alam mo yung kanyang pagtakas, intentional na kanyang gustong talikuran ang kanyang responsibilidad sa pananagutan sa Philippine law at Philippine authority. At yung pagtakas niyan ay admission ng kanilang kawalan ng respeto. Kaya yung issue ng kanyang karapatan ay hindi dapat siyang magsalita at piliting sa mga tanong, hindi na po i-honor yan. Yan ang malinaw na sinasabi ng chairman. Totoo yan. Kasi yung kanyang pagsasabi nung araw na puro maaring hindi totoo, ngayon napatunayan dahil siya ay tumakas. Nagtangka at ginawa niyang iwasan ang Philippine authorities. Yun po yung pinakamalaking kasalanan. Hindi man ito husgado pero parang guilty niya kasi tumakas siya. Common sense yan eh. Kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat magtatago at hindi ka rin tatakas. Pero nagtago na siya, tumakas pa, doble ang pagpapatunay na siya mayroong kinalaman dito. Kaya kumbaga formalidad na lang at maraming kaso. Una dyan, yung kasong pagsisinungaling, yung kaso tungkol sa illegal activities sa Banban Tarlac, yung kanyang panluloko sa mamamayan ng Banban na sinabi niya sa Pilipino, yung pala na dalawa ang pasaporte niya. Mayroong Philippine passport at Chinese passport. At ang pangatlo ay yun ng tax evasion o pang-apat. At mayroon pang ibang kaso na pwede. Naku, maraming kaso ang bubuhayin at ipapile dito ng DOJ, Presidential Anti-Organized Crime Commission, NBI, PNP ganoon din, at siyempre ang Senado. Marami rin i-recommenda dahil ang trabaho ng Senado ay recommendatory lang sa kung ano ang mga posibleng nilabag na batas maliban sa in aid of legislation. Sa Kongreso ganoon din yan. Pero ngayon, after dumating yan, sabi daw ng NBI, ito turn over sa Senado dahil magiging yan ang custody ng Senado o nang labas ng warrant of arrest, pero palagay ko hihiramin din yan ng Kongreso. Dahil ang Kongreso po hinahanap din siya. Para naman ho sa continuous investigasyon ng Quad Committee sa may kaugnayan sa human rights violation, illegal pogo, drugs, at saka yung maraming mga property sa Central Luzon, especially sa Tarlac, ang nabili ng grupo ni Alice Goo at ng mga Chinese national. Yan po kaya yung Quad Committee pasok na pasok dyan. Dahil nandun na, iniimbestigahan na yun hong Kasandaong, Roselyn Paterna at iba pang may kinalaman sa illegal na pogo. Posible rin, lalong madidiin dito si Harry Roque, ang tagapagsalita dati ni Duterte dahil nahuli na mula sa kanilang pagtakas si Sandra Ong, Crisanda Ong, at saka si Sheila Ong, si Ronaldin Baterna, hindi man tumakas pero umaamin na rin. At siyempre ang pinakapuno na pinaniwalaan nila ay itong si dating Mayor Alice Goo. Nako yan, ito na yung halimbawa. No one is above the law. Mananagot at mananagot kayo sa Philippine authorities at Philippine law kahit dayuhan pa kayo. Dahil hindi kayo makakatago. Matindi ang relasyon ng ating pamahalaan under President Marcos sa international community. Nakita naman yung Indonesian government. 3 ang nahuli nila. At ngayon pinapauwi sa Pilipinas para panagutin. Yan ang laman ng magandang relasyon. Congratulations sa ating kahit na niloko ng matagal ang Pilipino pero mananagot sila sa ating mga batas. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Dito sa channel na ito.